Magandang araw. Ngayong araw na 'to ay pag-uusapan naman natin yung unang bahagi ng kasaysayan ng wika. Pinagmulan ng wika. So ang pinagmulan ng wika ay sinasabing nagmumula sa paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon at saka pangalawa ay ang ebolusyon. Paniniwala sa banal na pagkilos ng Panginoon, ang mga teologo ay naniniwalang ang pinagmulan ng wika ay matatagpuan sa banal na aklat. Sa Genesis 2, chapter 2, verse 20, naisulat na at pinangalanan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa impapawid at ang bawat ganit sa para. Ayon sa bersong ito, magagamit kasabay ng pagkalalang sa tao ay ang pagsilang din ng wika na ginagamit sa pakikipagtalastasan. So sa Genesis chapter 11, verse 1 to 9, ay pinapakita ang pinagmulan ng pagkakaiba-iba ng wika. So ang turi ng Babel, sa simula iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon naninirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Bali, kwento ito. Sabi nila, halikayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang maging kanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi nagtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila makaintindihan. Ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babil ang itinawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao, at mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So yan ang kwento tungkol sa pinagmulan ng wika batay sa Biblia, sa Turi ng Babel. Nadako tayo ngayon sa pinagmulan ng wika, ang ebolusyon. So kasabay ng pagbabago ng panahon, nag-i-evolve din ang wika o nagbabago din ang wika. Ayon sa mga antropologo, masasabi raw na sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay nagkaroon ng mas sopistikadong pag-iisip. Umunlad ang kakayahan ng tao, tumuklas ng mga bagay na kakailanganin nila upang mabuhay. Kaya sila ay nakadiskubre ng mga wikang kanilang ginagamit sa pakikipagtalastasan. May iba't ibang teorya ng wika. Teoryang dingdong. Nagmula raw ang wika sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa mga tunog ng kalikasan. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang boom ay palaging naikakabit sa pagsabog, splash sa paghampas ng tubig sa isang bagay at whoosh ng pag-ihip ng hangin. Whoosh. So, teoryang dingdong yan. Panggagaya ng tunog ng kalikasan. Teoryang dingdong. Ang ikalawang teorya ng wika ay ang tinatawag na bow-wow. Katulad ng teoryang dingdong, ang wika raw ay nagmula sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa mga tunog na nililikha ng hayop katulad ng bow-wow para sa aso, meow para sa pusa, kwak-kwak para sa pato, at moo para sa baka. So kapag wika na nagmula sa panggagaya ng mga sinaunang tao sa tunog na nalilikha ng hayop, teoryang bow-wow yan. Pinaniniwala ang nabuo ng mga primitibong tao ang kanilang mga unang salita sa panggagaya sa mga ito.
Sinasabi pang kagaya ng mga sanggol na nag-uumpisang magsalita, ginagaya ng mga tao ang mga tunog sa kanilang naririnig. Hindi rin nakapagtataka kung bakit tinawag na tuko ang tuko. Ngunit marami ang hindi sang-ayon sa teoryang ito sapagkat bawat bansa ay naiba ang tawag sa tunog na nilikha ng mga hayop, kayong pare-pareho naman ang mga ito. Dadako tayo sa teoryang Popo o Yam-Yam. Sinasaad ng teoryang ito na nagmula raw ang wika sa mga salitang namumutawi sa bibig ng sinaunang tao nang nakaramdam sila ng masidhing damdamin tulad ng tuwa, galit, sakit, sarap, kalungkutan at pagkabigla. So, teoryang Poporon. Dadako tayo sa teoryang Tata. Batay sa teoryang ito, may koneksyon ang kumpas o galaw ng kamay ng tao sa paggalaw ng dila. Ito raw ay naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at matutong magsalita. Teoryang Tata, tungtukoy ito sa kumpas o galaw ng kamay ng tao. Sa paggalaw ng dila, teoryang Tata. Teoryang Yoheho. Ayon sa teoryang ito, ang wika ay nabuo mula sa pinagsama-sama, lalo na kapag nagtatrabaho na magkakasama, ng mga tunog o himig na namutawi sa hawig ng tao kapag sila ay nagtatrabaho ng sama-sama ay sinasabing pinagmulan ng wika. So, ang teoryang Yoheho pala ay nabuo mula sa pinagsama-sama, lalo na kapag nagtatrabaho ang mga tao. Ano ba yun? Halimbawa, yung pagkanta siguro na ako ay magtanim isang pirasong loy, nabubuo ang kanta na yan dahil sa pagsasama-sama ng mga magsasaka. Teoryang Yoheho. Sa sanaysay na isinulat ni Jean-Jacques Rousseau, ang paglikha ng wika ay hindi nagmula sa pangangailangan nito, ngunit nanggaling sa silakbo ng damdamin. Sa pangangailangan ay maaring makapaghahati-hati sa mga tao at magtulak sa kanilang magkanya-kanya. Ngunit ang silakbo ng damdamin ay nagtulak na mamutawi sa bibig ng mga tao ang iyak, bahakhak, sigaw, galit na maaaring pinagmulan ng sinaunang wika. Sa kabila ng maraming teoryang nagtangkang magpaliwanag sa pinagmulan ng wika, hindi pa rin matiyak kung saan, paano at kailan nagsimula ang paggamit ng tao rito. Ngunit sa gitna ng pagtuklas sa pinagmulan ng wika, nanatili ang katotohanan ng ang wika ay umuunlad at nagbabago, sabay ng pagbabago ng panahon at lipunan. So, hanggang dito na lang. Then, salamat sa pagkikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe. Maraming salamat!